Ito na yung washing machine namin guys na pinalitan namin ng mechanical. Yan kasi yung luma guys, so kung makikita natin, ang pinalit natin, yan na yung bago, pinalit natin. Yan na siya, yan yung luma. Kung makikita natin guys, bali tatlo, ang isa ang common, yung dalawa para sa power papunta sa capacitor. Para mayroon siyang forward reverse din. Check natin sa resistance sa times 10, no? Pihitin natin yung ano niya, parang selector. Pihitin natin yan. Tapos ngayon gumagana na siya guys. Kunan natin ng resistance. Dapat papalo at mamamatay ang multimeter natin. Yan. Yan, pumalo yung multimeter natin. Dapat mamatay din siya. Ayan. Kung makikita natin, steady mo lang na nakalagay sa plug yung rod ng ating multimeter. Mamamatay tapos sisindi naman. Ibig sabihin okay yung pagkalagay natin dyan. Ganun natin malaman guys pag magkabit tayo ng bagong mechanical timer sa ating washing machine. So, gumagana kasi ang mechanical timer natin. Makikita natin, gumagana siya, ayan. Patay sindi yan guys. Patay tapos hindi na naman. Forward tapos magre-reverse naman. Ganun ang function niya. Tapos ngayon, i-try natin ngayon na ating i-on. Tingnan natin yung kung gumagana ba talaga sa washing natin yung umiikot, no? Forward at saka reverse. Ayan. Pag gumagana siya, okay naman. Magre-reverse at magpo-forward kasi yan guys. Yun ang trabaho niyan. So ito guys, okay na ito. Pwede na itong magamit. Kung makikita natin, nagpo-forward siya tapos nagre-reverse na rin. So ready to use na ito guys. Ito kasi yung sa accommodation, yung nilalabhan nila yung mga uniforme nila dito. Pinapaayos sa amin yung washing machine nila dito sa workshop para ayusin. So ang problema niyan ang mechanical timer. So pinalitan lang ng mechanical timer.